I invoke my right of self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa siyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? Naging instant meme-worthy ang isa sa mga crooked DPWH contractors sa Bulacan. Si Mark Alan Arevalo, di umano'y sole owner ng controversial na construction firm na Wow Builders. Mismong si President Bongbong Marcos ang nag-expose ng mga flood control ghost projects at ilan dito ay gawa raw ng Wow Builders ni Arevalo. Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy. Malinaw Yes, ba? Sir. Pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against Against self-incrimination, Your Honor. Against Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw mo ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Yuko ka na, Lamisa yung kausap mo eh. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado, naging viral moment ang pagtatanong kay Arevalo, who's still young at just 38 years old. Maraming natawa sa kanyang mga kilos o behavior sa hearing, pati na rin ang ilang senador. Taliwas ito sa actuations ng ibang controversial contractors tulad ni Sara Diskaya at Alex Abelido. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Si Sara, pilit na nagpapakitang tough and confident sa harap ng camera pero off-cam, parang naiiyak at malalim ang iniisip. Balik tayo kay Arevalo. Nang tanungin kung involved ba siya sa mga ghost flood control projects sa Bulacan, halos maiyak siya at nauutal kapag sinasabi ang phrase na I invoke my right against self-incrimination na hindi pa niya mabigkas ng tama. Wow, you don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? Malinaw na mukhang coached siya ng kanyang mga lawyers. Sa questioning ni Senator Jinggoy Estrada, lumabas na sole proprietor nga siya ng Wow Builders sa murang edad. Pero malaking tanong, saan siya kumuha ng ₱9 milyong na kapital noong panahon ni Duterte? Ikaw may-ari ng Wow. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. Up to now? Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon? Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. Kaduda-duda rin ang kanyang sagot kung sino raw ang contact niya sa DPWH. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa ghost project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Nauna nang naiulat na may sindikato sa DPWH Bulacan. Posibleng may link kaya siya rito? Yes, nakakatawa para sa mga Filipino netizens at ilang senador ang kilos niya na parang batang halos maiyak sa school recitation. Pero para sa mas mapanuring mata, tiyak may mas madilim na dahilan sa likod ng kanyang suspicious behavior and mannerisms. Oh, answer. Tingnan mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Sir Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. At simple lang ang hinala ng marami, baka dummy lang siya. Maging si Senador Ping Lacson na kilala sa credible intel pagdating sa pag-expose ng corruption ay may parehong suspetsa. Now,
Let's listen to Senator Lacson's interview with DZMM on this matter. Ang balita ko at subject to validation, yung humarap kahapon na nagre-represent ng Wawaw, mukhang hindi yun talaga yung may-ari, mukhang dami lang yun. So inaalam namin ngayon, binabalidate namin, yung totoong may-ari ng Wawaw. Kasi nung parang pinain lang yun doon sa tayawang ko. Tinanong po kasi siya, Senator, subject to further validation. Opo, kasi nung tinanong siya, di ba, partner, kung ano yung naging role niya dati, liaison officer daw siya. Tapos hanggang sa napunta sa kanyang kumpanya. Yun nga. Mukhang sinubo lang doon, bali dami na under instruction ng kanyang abogado na wag sumagot. Laging ang sagot yung right against self-incrimination na namamalipan-lipan. Minsan binabasa niya, partner, sa cellphone niya, gano'n. Pero pagka ganyan po ang sitwasyon, Senador, mayroon ba pag-asa na siya ay makompel na magsabi ng katotohanan? Kung ang advice nga ng abogado yung kanyang right against self-incrimination, meron po ba tayong maaasahan na kumaga ay may ferret out natin yung katotohanan mula sa kanya? Kasi siya lang ang pwedeng magsabi niyan Oo, kailangan malaman natin sino ba talaga ang tunay na maaari. Kung totoo yung aking information na siya ay dami lang doon at hindi siya talaga yung may-ari. Pero alam mo, right yun Hindi pwedeng i-compel talaga magsalita kung magsa-self-incriminate. Although pwedeng i-contempt ng Senado kung nagiging evasive siya sa kanyang mga sagot. Pero kung ang sagot niya is hindi niya masasagot dahil magsa-self-incriminate, but that in itself, parang nagsa-self-incriminate kasi pag mo sagutin, yung direktong tanong, meron ka bang ghost project, o hindi niya masagot na hindi o meron. So, parang ang conclusion, meron talaga. At saka sa privilege speech ko, may mga pinakita naman akong proyekto doon sa Bulacan Nawawaw ang contractor Pero yun nga, wala. Tulad yung isa, yung I think sa Hagono yata o sa Malolos, na kung saan, yung ghost project, tatakpan o tinakpan ng panibagong proyekto para mapagtakpan yung ghost project. Iniba na yung description ng proyekto, dinagdagan ng pumping station kung natatandaan ninyo. At iba na yung contractor. So yung magagawan talagang district engineer yon. Kung hindi natuklasan, matatakpan na yung ghost project niya kasi may panibagong proyekto. Saan napunta ngayon yung unang binayad sa kanya kasi bayad